Ilang beses nang napapabalita dyan sa NAIA, no? Grabe na yan, NAIA na yan. Wala talagang pagbabago dyan sa NAIA na yan. Kung mapapakinggan yung mga kababayan, yung nakaraan lang, isang araw lang, na mayroong Vietnamese na hubot-hubad. Yan yun ang pag-usapan natin, guys. Makikita nyo dito sa may kung hindi nyo man nakita, ipapanood ko sa inyo yung balita. Nagkataon kasi guys, yung Vietnamese overstaying na dito sa Pilipinas. So ibig sabihin, paso na yung passport nila. Kaso nga lang, ang dito kasi sa Pilipinas, halimbawa kapag nag-overstaying ka o paso na yung yung passport mo na hindi mo na-renew, na lumagpas ka na doon sa sa date, mayroong multa yan. Siguro based doon sa balita, pinauwi na rin kasi nga mayroong disorder or may problema siguro sa pag-iisip, kaya pinaalis na rin sa dito sa ating bansa. So ang nagka-problema nga guys, bago pa alisin, nung nandoon na sa loob ng ng NAIA, itong babaeng Vietnamese na to ay nag-ikot muna at hubot-hubad. Ang problema guys, ang daming security doon sa loob mismo, sa nakapaligid doon sa NAIA, hindi man lang na-rescue agad yung babaeng Vietnamese na hubot-hubad. So, ang mapapahiya doon, hindi yung Vietnamese, guys. Sa totoo lang yan, ang hindi mapapahiya dyan, yung Vietnamese. Alam mo kung sino ang mapapahiya yan? Dito na naman sa ating bansa ang mapapahiya kasi walang action agad kung paano. Ang itatanong nila, ano ba ang training ng mga security guys? Di ba? Ano ba ang training diyan sa NAIA? Kung magkaroon ng ganyan ang sistema. So guys, palpak na naman ang taga NAIA. Sayang lang ang pinapasahod yan. Nasasabihin naman ng mga tao, sa totoo lang, direct to the point na. Ang sasabihin ng mga tao, palpak kayo, sayang ang pinapasahod nyo kasi wala kayong action kaagad. Kasi guys, dapat yan may training. Halimbawa, mayroong may rubing yan. May nagmamasid yan. 'Di ba? Sa security nga, 'di ba, always be alert and awareness at all time. 'Di ba? Dapat ganun 'yun. Dapat lagi kang alerto at aware sa lahat ng oras. Dapat ganun. Pag nakita nyo na ng ganun, kung ako lang ang magti-training, ang diskarte yan kasi babae. Dapat yan, ang babae, takbuhin agad, tapos pwede mo yakapin yan kasi hubot-hubad naman, yakapin mo na para na matakpan lang yung yung pagka-babae, tapos isa, dalawa, okay na, tapos dalhin mo na agad sa Dapat ganon mabilis, dapat mabilis ang aksyon kasi una-una dyan, hindi yan mapapahiya yung Vietnamese. Tayo naman ang mapapahiya dyan. Yan ang totoo dyan. Di ba? Kailan kaya matuto itong taga NAIA na to? Di ba? Kailan kaya? Lagi na lang palpak. Tingnan nyo guys. Panoorin nyo yung balita. Sigurado yan. Ipapatawag na naman yan. Sa Senado naman yan. Hearing na naman yan. Sigurado ako guys. Panoorin nyo yung hearing na naman yan. Nagkaroon na naman ng ganyang sistema na naman. Na nagpalaboy-laboy yung doon, yung Vietnamese, hubot-hubad. Tiningnan lang, sinundan lang ng tingin. O, di ba? Dapat yan, mabilisan dapat ang ang action diyan. Pagdating sa ganyan, dapat may training kayo diyan. Sayang lang ang binabayad. Yan niyo guys, panoorin niyo yung balita guys. Sa iba pang balita, iginiit ng isang senador na napapanahon na para magkaroon ng maayos na sistema at security protocols sa Ninoy Aquino International Airport. Kasunod po ito ng pagkadismaya ng naturang senador sa umano'y kawalang kahandaan ng mga airport security personnel nang meron pong gumala sa airport na pasaherong Vietnamese na nakahubad. Si Mean Corvera sa balitang niya.
Paiimbestigahan na ni Senator Raffy Tulfo ang insidente sa Ninoy Aquino International Airport kung saan nakita ang isang babaeng Vietnamese national na hubot-hubad na gumagala sa departure area. Nais si Tulfo na chairman ng Senate Committee on Public Services na suriin ang mga security protocol na ginawa ng mga otoridad. Sa inisyal na investigasyon ng tanggapan ng senador, ang babae na taga-Vietnam ay paalis na sana patungong Ho Chi Minh City noong June 8 ng 2024. Pero na-offload ito matapos makita ng immigration officer na may disorder umano at overstaying turista sa Pilipinas at kinakailangan magbayad ng multa. Bagamat pinayagan ding lumabas ng bansa ang Vietnamese national matapos masuri sa Mia Medical Clinic, pero gumala muna ito sa departure area ng walang saplot. Nadismaya si Tulfo dahil malinaw anyang nagulat ang mga security personnel at hindi alam ang gagawin para pigilan ang pasahero na nakahubad na naglalakad sa Terminal 3 patungong boarding gate na nagdulot ng komosyon sa paliparan. Tanong ng senador, mayroon bang sapat na pagsasanay ang mga airport security personnel kung ano ang gagawin sa mga katulad nitong insidente? Sabi ni Tulfo, sangkatutak ang security personnel sa NAIA tulad ng PNP Aviation Security Group, Manila International Airport Authority, Office of Transportation Security at Blue Guards, pero walang malinaw na security protocol sa mga ganitong sitwasyon. May Ann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay.